So, ano yung mahal mga guys, sinasabi ni Trixie? Tubig, pagkain, kuryente. Ang tanong natin, eto. Sa panahon ba ni Digong, mura ba ang kuryente? No. Sa panahon ba ni Digong, mura ba ang tubig? No. Sa panahon ba ni Digong, mura ba ang bigas at ang mga bilihin? Lalong hindi. So, anong sinasabi nito? Ibig ba niya sabihin, ngayon lang nagsipagmahal ang mga yon? Guys, alam naman natin, di ba? Since nang nawala si President Marcos Sr., ang Meralco naibalik doon sa mga Lopez. Ano nang nangyari? Imbis na ang Meralco ay pag-aari ng gobyerno at imbis na napakaliit ng ating kung bayarin sa kuryente, lumaki, di ba? Dahil na-privatize na. So, alam na natin yan mga guys. Parang pinapalabas si Trixie Angeles, yung mga bills natin sa Meralco, pinapalabas niya na ngayon lang nagmahal. Ang tubig ngayon lang nagmahal. Excuse me, napakamura ng tubig. Sa panahon pa ni President Marcos Sr., napakamura ng tubig. Dahil yun ay pag-aari pa ng gobyerno. Di ba? Ang mga bilihin, ang bigas, nagmura ba sa panahon ni Digong? Hindi naman, di ba? Kaya nga, di ba, ipinasa niya yung rice tarification law. Yan ay kanilang minadali kasi para daw, at least mapamura daw ang bigas. At least maging 15 pesos. Mapamura ng 7 pesos at maging 15 pesos. Nagmura ba? Hindi. Dumami lang ang nag-import pero hindi po nagmura ang bigas. To the point, mga kaibigan, naaalala ko, hindi ko to makakalimutan. At may mga article pa nga niyan, mga kaibigan, na i-vlog ko yan, na nagre-reklamo ang mga tao dahil pinapakain ang mga bigas na may mga bukbuk. Remember mga guys, sa panahon ni Digong, mga bigas na may mga bukbuk, mga kaibigan, binibenta sa merkado. Kahit bigas na may bukbuk ay pinagtsatsagaan natin. Bakit? Mga kaibigan, ganun po, mahal na, kulang pa. Kaya nga 'di ba sa isang speech ni Duterte, ang sinabi niya, huwag nang pakakainin ng kanin ang mga nasa rehabilitation center, yung mga yung mga nagpupulburon, huwag na daw pakainin ng bigas. Bigyan na lang daw ng S, nang sa ganun, ay hindi na sila bibigyan ng kanin kasi mas mura daw yung S kaysa bigas. Yan ang sabi ni Duterte. Ngayon na marami na nang na-rehab, kaya tayo nagkaroon ng rice crisis. Kumakain ang mga maybe next time pag may crisis naman, instead you distribute Cebu, kumain yung iba para we can save rice for the others. Diba? So mga kaibigan, mali yung sinasabi ni Christy Angeles na ang mahal daw ngayon ng bigas, ang mahal daw ng mga bilihin, ang mahal daw ng kuryente, ang mahal daw ng tubig. Hello? 6 years kayo na namuno sa gobyerno. Napamura niyo ba ang kuryente? Napamura niyo ba ang tubig? Napamura niyo ba ang bigas? Napamura niyo ba ang mga basic commodities? Hindi. Hindi niyo napamura. Kaya wala kayong karapatan na magsabi na mahal ngayon ang mga bilihin, na mahal ang kuryente. In fact, mga kaibigan, nagmura ang kuryente natin this June. Ang sabi nga ng kapatid ko, bakit ang mura ng kuryente natin ngayon, June? Ay ang mahal-mahal daw ng binabayaran nila. Di ba? O, andito yan, nasa post ko, binalita yan. Napakalaki ng iniawas. Mga kaibigan, sa panahon ba ni Duterte, may ganyan ba? Kahit isang buwan man lang na nakaranas ang tao ng mababang kuryente, walang ganyan. Di ba? Tuloy natin na fake news talaga itong si Zoraida. Saglit lang. Baby ba kayo, mga DD sheets? Baby ba kayo, mga DD sheets na kailangan kayong alagaan?
Ang tanong, baby ba sila mga guys na kailangang alagaan ng gobyerno? Hello? Hindi kayo mga baby para alagaan kayo ng gobyerno. Hindi kayo mga orphan para alagaan kayo ng gobyerno. Magbunat kayo ng buto. Magtrabaho kayo. Oh. Meron pa silang love for all, ano? Oh, pati ba naman yung love for all? Talagang binatikos. Alam niyo ba mga kaibigan, ang love for all ay napakalaki ng pakinabang nito ng mga kababayan natin doon sa mga lugar na napakalayo ng mga hospitals at hindi na aabot ng mga doktor. Alam niyo ba kung anong ginagawa sa love for all? Yan ay isang malaking bus, dalawang bus na yan. Ang bus na yan mga kaibigan ay nandyan yung mga sari-sari, mga high-tech mga kaibigan na pang-laboratory. At kumpleto po yan sa nurses, kumpleto po yan sa doktor, sa medtech, mga medical practitioner, kumpleto po yan mga kaibigan para po mag-assist doon sa mga tao na merong pangailangan. At hindi lang po yan, hindi lang po check-up, hindi lang laboratory ang binibigay dito sa Love for All. Mga kaibigan, hindi lang bunot ngipin, hindi lang linis ng ngipin, hindi lang sa mata, hindi lang ganyan mga kaibigan, no? Kundi nagbibigay pa ng mga wheelchair. Yan. F. Elisa Marcos. Ang daming nabigyan ng mga wheelchair, mga pangailangan, mga gamot, mga kaibigan, mga pang-maintenance ng mga nangangailangan, lalong-lalo na ng senior citizens. Kaya, napakahalaga ng Love for All, napakahalaga ng ginagawa nito sa sambayan ng Pilipino. Hindi lang po yan nag-i-stay sa isang probinsya. Ang gawain po ng Love for All, mga kaibigan, 2 days po yan. Halimbawa, pupunta sila sa Mindoro, sa isang lugar doon. 2 days sila doon. And then, mag-stay sila dyan. And then, after, pag natapos na sila dyan, mga kaibigan, pupunta naman sila sa ibang province. At mag-i-stay sila doon at doon naman sila mag-accommodate. After that, pupunta na naman sila sa ibang lugar. Susuyurin po ng Love for All ang iba't ibang probinsya ng ating bansa. Pero eto sila, inaatake, binabatikos ni Zoraida. Mga kaibigan, kung matino kang Pilipino, lahat ng mga gawain, ng mga programa ng gobyerno, dapat diba pinapasalamatan mo dahil yan ay para sa sambayan ng Filipino. Pero para batikusin ang Love for All, hello! Grabe no, mga pag-uugali ng mga taong to. Hindi ko maintindihan nang dahil sa kanilang pagnanasa mga kaibigan na maluklok muli sa pwesto ang kanilang Panginoon. Eto sila. Wala silang pakialam. Kahit maganda ang programa ng gobyerno, wala silang nakikita. Wala silang pakialam. Basta ang mahalaga sa kanila, umalis si PBBM sa Malacanang at ipalit ang kanilang incompetent, brainless, walang alam at na vice-presidente na walang alam kundi no comment lang. 'Di ba? Yan ang gusto nilang ipalit. What's your statement po sa patuloy na pangaharas ng China sa atin sa West Philippine Sea? No comments. Yung tukol na lang po ma'am sa naval patrols sa activities po sa US, Australia, Japan, and ng Pilipinas sa atin sa West Philippine Sea.